uulitin ko lang sabi ko dito na mahalin niyo si Yahweh, kayong kanyang bayan, mga tapat sa kanya, ay kanyang iniingatan. So napakabuti. Kung isipin po natin to, napakasarap pakinggan. Kung dati-dati po, iningatan tayo ng ating mga kaibigan, iniingatan tayo ng mga mahal natin sa buhay, magulang sabihin ko. Subalit hanggang saan ba ang pag-iingat nila? Maari hanggang doon lang sa piling nila na nakikita tayo yung pag-iingat nila. Ay paano kung tayo lumayo na sa kanila? May ingatan pa ba nila tayo? Subalit dito sa salita ng Diyos na nabasa natin, ang Diyos mismo ang nagsasabi na iingatan tayo. Dahil ang Diyos kahit saan, kapag tayo matuwid po tayo, sumusunod tayo sa Panginoon, kahit saan tayo punta na sulok ng daigdig na ito, ang Diyos ay naroon. Sabi nga po dun sa Ezekiel 23, 24-23 yata ang kamali na sabi po ang Diyos ay nasa lahat ng dako at hindi siya nanatili sa isang lugar. Kaya napakagandang pakinggan na ang Diyos ang nag-iingat sa atin. Kumbaga, kung dati-dati sa piling tayo ng magulang, iniingat tayo ng magulang. Subalit na bangit ko kanina na kung lumayo na tayo, hindi na tayo ingatan. Kaya salamat sa Panginoon, salamat sa Diyos na may nakilala tayo na Diyos na ganito, na kahit saan tayong dako pumunta, ay kasama natin siya. Nag-iingat sa atin. Amen? Amen. So purihin mo Panginoon at tuloy po tayo. Dito po sa karugtong lang, awit pa rin. Awit 97, 10. Sabi po dito, mahal ni Yahweh ang lahat ng namumuhay sa masama. Siya ang nag-iingat sa buhay ng mga lingkod niya, sa kamay ng mga baluktot tiyak na iligtas. So, kita niyo po, ano pong sabi? Kung naman natin ito, napakabuti po, no? Mahal ni Yahweh ang lahat na namumuhay sa masama. Ibig sabihin, ito pong yung mga nakakilala sa Panginoon, mga matuwid. Kung dati-dati po, normal lang sa ating makagawa ng kasalanan nung di pa tayo nakakilala, hindi po ba? Subalit ngayon po nakakilala na tayo, ito na po yung sinasabi na mahal ni Yahweh ang namumuhi sa masama. Kumbaga ito na po yung mga nakakilala sa Panginoon, naging matuwid na. Siya ang nag-iingat sa buhay ng mga lingkod niya. So, ang Diyos pa rin ang sinasabi dito na nag-iingat sa mga lingkod niya. Ibig sabihin, yung mga anak niya to, tulad po natin, isa na po tayo doon sa mga tinutukoy dito na iniingatan ng Panginoon. At sabi po dito, sa kamay ng mga buktot, tiyak na iligtas. Iligtas na. So, paano ba ito? Mga buktot, maaari itong mga tao nito ay Masama. impluensya. Sabihin natin mga impluensya. Kasi kung todo lang natin karaniwan lang, kaya natin silang salagin. So balit dito, palagay ko itong mga bigating tao nito na sinasabi dito na liniligtas tayo ng Diyos sa mga buktot. Mga masasama yan eh. O, ibig sabihin siguro mga matataas ang Halangang kaluluwa. Amen. So, napakabuti itong, kumbaga ito ay kuwan, napakaganda itong mga mensahe. Bagamat sabi ko, hindi ko ito masyadong pag-aralan. At alam ko ang Diyos ang magpapuanawa nito sa atin at sa inyo po. Amen. Mga verse na ito. Amen. Purihin mo Panginoon. So, tuloy po tayo. Patuloy niyang binabantayan. Ibig sabihin yung mga matuwid pa rin at ang lakad ng mga lingkod niya ay kanyang sinusubaybayan. Ibig sabihin, kahit saan man tayo pumunta, sabi ko kanina, nandun po, sumusubaybay po ang Panginoon sa atin.
ito po ay nababatay pa rin sa pangako ng Panginoon na mga tapat, kumbaga yun ang pamagat nito, mga tapat na lingkod or mananatiling tapat sa Kanya. Ito po yung mga pangako niya sa mga tapat na kahit saan magpunta, sinusubaybayan. At nakita naman natin kanina, yung kabaliktaran ng gawa ng mga palalo ay Kanyang pinaparusahan. Amen? Amen. So, ito ay malapit-lapit na. Dito po tayo sa pang-apat. Sabi po dito, ito man, ang nandito po nakabuos ang pagpapalain ng Diyos. Ito nga pangako ng Diyos sa pagpapalain niya, no? Tingnan po natin sa Deuteronomy. Dito po sa 11:13 to 15. Ito ang sinasabi. Amen. Ito nga ay pangako ng Diyos. Sabi po dito, kaya nga kung susundin lamang ninyo ang utos na sinasabi ko sa inyo, ngayon, ibigin ninyo ang Diyos ninyong si Yahweh at paglilingkuran ng buong puso kaluluwa. Sa tamang panahon ay papulan niya sa lupaing iyon at magiging sagana kayo sa pagkain, inumin at langis. Pananatilihin niyang sariwa ang damo para sa inyong mga alagang hayop upang kayo'y sumagana sa lahat ng bagay. So ito pong po ang pangako ng Diyos sa mga tapat sa Kanya. Nandoon yung promise niya na pagpapalain at papasaganahin sa lahat ng bagay. So kung makikita po natin na to sa nung panahon ng Israel, itong tinutukoy po doon. Kaya nasabi po doon na yung mga hayop padadamihin, mga damo papalaguin. Kasi nung araw yung mga hanap buhay nila o source of income, ang pinagkukunan ng income nila nung kapanahunan ay puro mga hayop. Kaya doon nakatuon yung sinabi ng Panginoon na pagpapalain ko, papadamihin kumbaga yung mga hayop, yung mga damo na pagkain ng hayop para kayo sumagana sa lahat ng bagay. At sa atin naman sa kasalukuyan, ano po itong pagpapalain naman? Yung mga pinagkakaita natin, itong mga trabaho natin. Ito yung pinagkukunan natin ng income Source yung of trabaho income. natin, oo. So ito yung katumbas dun sa sinasabi na sa mga hayop at baka naman doon. Sa atin naman kapanahon ngayon, ito po yung katumbas ng mga trabaho natin. Kapirahan. O kung may mga negosyo ang mga kapatiran, yan po ay pagpapalain ng Diyos. Na ayon pa rin sa nananatiling tapat sa Kanya. Kumbaga ito yung pamagat ng ko natin, puro kumbaga nagiging tapat sa Kanya. Ito po ang resulta, pangako ng Diyos na pagpapalain. Amen. Amen? Praise So, God. siguro kung hindi ko man ipaliwanag ng gusto na, hindi na yun mga po Amen. Dahil talagang sabi ko, kung ako sa sarili ng aking, parang ayaw ko dumalo kanina dahil hindi ko nga pag-aralan ng gusto ito dahil sa mga hadlang. Subalit salamat sa Panginoon, sabi ko, alam ko naman ipapanawan ng Panginoon sa atin, Amen. sa akin. Malinaw. Amen. So, tuloy po tayo, malapit na po, Sana po tayo. Ay, isa na lang po ang natitira. Dito na po magtatapos. Sabi po doon sa isa pa, pang last, Ang lima. sabi nga po doon na ang mata ng Diyos ay nakatuon sa mga matuwid, kumbaga. Ibig sabihin, sinusubayban niyan lagi, kumbaga, laging nandun ang paningin ng Panginoon sa mga tapat sa Kanya or Kanyang mga anak. So makikita po natin ito sa ito po yung nabanggit sa ang prayer meeting sa 1 Peter 1:3-12. Amen. Ito yung panghuli po. Ito yung napakaganda din po. Sabi po dito,
Ang mata ng Panginoon sa matuwid, nakatuon. Sa kanilang pagdaing, siya ay nakikinig. Ngunit, sa mga masama, siya ay tumatalikod. So ito na po yun. Kumbaga ito yung panghuli natin at makita po natin yung katapatan ng Panginoon sa mga matuwid o nananatiling matuwid sa Kanya. Na sa bawat pagdaing natin ay nandun agad ang katugunan, nakikinig siya. At ang karugtong nito, tingnan na po natin ang karugtong nito. Ngunit sabi po nito, ang mga masama o hindi naging tapat sa Kanya, siya ay tumatalikod. So alam naman natin nasa sa kadahilanan na kahit sabi nga po sa Isaiah 59 verse 2 yun na kung may sala ka ay kahit anong dalangin lapit mo sa Panginoon, kung di ka humingi ng tawad ay hindi niya naririnig. At yun pang naging sanhi minsan ng paglayo nila. Kung di, siyempre walang katugunan yung panalangin nila, eh siyempre maghahanap sila ng ibang malalapitan, kaya napapalayo sila. Subalit sabi po dito sa una, sa mga matuwid to na ang matangan ng Panginoon sa matuwid ay nakatuon. Sa kanilang pagdaing siya ay nakikinig, ngunit sa mga masama siya ay tumatalikod. So, napakaganda po nitong verse na ito kung muni-munihin natin. So, purihin po pang Diyos at doon po nagtatapos yung ating mensahe. So, napakaikli. Hindi ko man ito mapaliwanag ng gusto. At nasabi ko na kaninang kadahilanan. At alam ko po ang Diyos ang nagbigay ng pangunawa sa nakakarinig ngayong gabi. Amen.